Maharlika, ganito na lang hamon ko sa'yo. Ako na lang ang siraan mo. Huwag na lang yung mga naandun. Parang awa mo na. Kasi hinahati mo lang eh. Alam mo, may mga nagtatanong din sa akin kung saan patutungo itong mga rally-rally na ito. May mga nag-aasa akin kung kailangan bang ituloy-tuloy o wala rin namang pag-asa. Ako ito lang eh. I think, pag magagalit sa akin yung mga ibang kababayan natin, walang mangyayari sa mga rally na ito if we will not be united as one to fight against this corrupt government. Ang problema kasi hati-hati. Yan talaga nakikita ko eh. And that's what they did. I don't know how they did it, pero they did it perfectly, ika nga. Bakit kanyo? One, yung mga supposedly makakaliwa na dapat nangunguna sa Marcos resign? Hindi. Mas tinatarget pa po nila si Sara Duterte kaysa kay Marcos. I don't know how they did it, pero hindi sila nagre-reklamo kay Marcos. Lalo na yung mga supposedly youth na galing sa mga kolehiyo, kung sila sana lahat ay sumama at sumigaw ng Marcos resign at Romualdez resign, maaring sobrang laki nito. Kaya lang hindi eh. We're here fight against corruption, against corruption, against corruption. Putang ina ninyo. Sinong corrupt? Ayaw nyo i-define. Hindi pwedeng shotgun yan. Alam niyo yung shotgun? Diba, yung shotgun, yung ganon, yung parang mga, sa ating kasi pang security guard yun eh. Pero sa ibang bansa, ang tinatawag doon parang pambahay na baril. Ano yun? Para sa mga magnanakaw, sa mga hindi marunong gumamit at umasintado ng magnanakaw, ginagamit nila yung shotgun para isang putok. Kasi pag nilusob ka sa bahay, wala ka na ibang tatamaan kung hindi yung magnanakaw. Kasi pag pinutok mo yan, kahit asan yung magnanakaw, patay. Tama ba eh? Ayan yung ginagamit sa bahay, shotgun. Ha? Hindi yung ginagamit sa public. Bakit? Kasi pag pinutok mo yan, maraming tatamaan. Kasi maraming tama yung mga ganun eh. Yan ang tinatawag na shotgun eh. Hindi eh, dapat sniper. Hindi ko sinabing sniper si Marcos ha, huwag kayong tanga. Ang sinasabi ko lang, kung kayo babanat, sniper nyo, ibig sabihin, sino ba yung corrupt? Hindi yung pwedeng, basta kami anti-corruption, anti-kabaklaan. Ay, mali, meron pala. Yung mga kasi ganun eh, di ba? Anti-corruption, pero pag tinanong mo sino, basta lahat na nasa gobyerno, corrupt. Hindi pwedeng ganun. Dapat i-define nyo sino ba ang gusto nyo munang paresignin, di ba? Masyado kayong nakukulayan nang si Sara Duterte kasi papalit kaya ayaw namin na Marcos resign. Isin na lang muna namin yan. Di ba? Isa yon. Yung makakaliwa na, yung Pinklawan, ganun din ang utak. So hindi talaga pwedeng mag-unite. At ito pang pinakamatinding, pinakamasama. Na sana na tayo na yung pinakamarami. Supposedly, tayo ng mga Duterte supporter. Why? Naipanalo natin ng presidente. Huwag niyong kakalimutan yan. Tayo ang pinakamarami. Naipanalo natin ng presidente. Naipanalo natin si Marcos dahil sinuporta natin si VP Sara Duterte. Kayo mga nagpabudol. Ano ba ang dahilan nyo? Ba't nyo binoto si Marcos? Alam niyo yan. Lahat na lumalapit sa akin na nabudol. Kasi sabi ni VP Sara Duterte, therefore, the only reason why you voted for Marcos, it's because of Sara Duterte. So kung tatanungin mo talaga, malaki talaga ang Duterte movement o yung mga tao. Ito ang masama. Mismong doon sa loob ng Duterte, hinati-hati. Ayoko na lang magpangalan. Hindi, sige na nga, pangalanan ko na. Mismong sa loob ng Duterte supporter, may hati-hati dyan. Diba? Yung mga maisog, yung mga isang grupo na ito. Tapos hinaluan mo pa ni Maharlika. Isa pa talagang pampaguli yan. Mantakin mo, magsalita na naman siya against dun sa rally kagabi. At sinabi niya, hinayjack daw ng mga Team Alpotera. At ni Bugaw.
Hindi, yun ang sinabi niya, sa loob-loob ko. Ba't ako nadamay dyan? Ako nandito kasi sinusuportahan ko lang si... Hindi kasi, obvious naman kung sino yung sinasabi niya. Paulit-ulit niya, wala naman siyang ebidensya. Hindi totoo, wala naman siya ebidensya dyan eh. At ang alam naman niya, siya lang naman yung ganun. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, hamunin nyo. Anong ebidensya mong bugaw, si Banat Bay? Sige, aminin. Tanungin nyo siya. Kung anong ebidensya. Pag may ebidensya siya, ako mismo magbubura ako ng channel. Pag may ebidensya siya, wala. Bakit? Ako yung pukpuk eh. Gago! Napag-gamit ko ang aking katawan sa mga kababaihan. Hindi, naiintindihan nyo, parang sa loob-loob ko, ang lakas ng loob nitong Maharlikan to magsalita, ano? Na parang sinisiraan niya pa yung mga naandun sa rally. Una-una, wala akong kinaugnayan in any way sa mga organizer na naandun. Kung meron man, di ko nga kilala. Di ba? Nagpunta lang ako kasi nandun sila Dada. At saka hindi. Nagpunta talaga ako doon kasi nanawagan si Congressman Barsaga to support him. Doon sa kanyang panawagan. Yun ang dahilan. As a matter of fact, you know me that I don't like rallies. Ayoko. Bakit? Every time nagpupunta ako, pinagsasalita ako, ayoko naman magsalita. Sorry totoo po ito eh. Hindi ko talaga trip yung nagsasalita sa rally. Bakit? Hindi naman po ako marunong magsalita in public. Ako po, aminado po ako, hindi po ako marunong magsalita in public. Mahiyain po ako. Dito sa camera, oo. Pero in public, kahit itanong nyo sa lahat ng kaibigan ko, introvert na tao ko, mahiyain po ako. Iyan po ang totoong ano. Kaya nagpunta ako doon hindi because gusto kong umepal. Kahit nga siguro kung nandun kayo, sinisigaw na nga yung pangalan ko para magsalita. Ayoko na hindi nga ako lumapit kung kinuha yung mikropono eh. Kasi nga hindi ko personalidad yun, tas sasabihin umiepal daw. Alam mo, ikaw Maharlika, makinig ka ha. Kung hindi ka naman nakakatulong, huwag ka na lang makasira. I mean, hindi ko kilala yung mga organizer. Hindi ko kilala yung mga nagsasalita doon. Hindi ko nakikilala yung mga sumisigaw doon. Pero siniraan ko ba sila? Para lang masabi mo, kung hindi mo naman at wala ka namang bayag na umuwi dito sa Pilipinas at makipaglabang dahil sinasabi mo ang dami mong kaso, paramihan tayo ng kaso, te. Ang lakas ng loob mo, diyan ka lang. Hindi ka makukulong. Kaya ang tapang-tapang mo, hindi ka matapang. Wala kang bayag. Yan ang katotohanan. Wala kang bayag, hindi ka matapang. Kami dito, puno kami ng kaso. Ngayon, bukas, mamaya, aatinan kaagad ako ng hearing. Ay, hearing ba yun? Basta, sa DOJ. Tapos sasabihin mo, ikaw ang matapang? Hindi ka nga makauwi dito. Pinaglalaban mo bayan natin pero nandiyan ka nagpapakasasa sa bayan ng mga puti. Tigil mo nga yung katarantaduhan mo. Hindi kita binabanatan ha. Baka sabihin mo pinag-iinitan kita. Hindi. Ang akin lang, ito lang sasabihin ko sa'yo. Siraan mo ako, walang problema. Lahat ng gusto mo isira sa akin, walang problema. Tanggap ko yan. Wala akong pakialam dyan kasi hindi naman ako nabubuhay sa mundo na to para proteksyonan ng sarili ko. Dahil una-una, hindi naman ako politiko, hindi rin ako public servant, hindi rin ako government anything. So kung siraan mo ako, problema mo na yan. Hindi naman ako naapektuhan sa paninira mo, ever. Pero wag mo nang siraan yung mga nasa rally, parang awa mo na. Awang-awa na nga ako nung kay Kokoy eh. Porket si Kokoy sumasama kay Alputera na sinasabi mo, Alputera team na. Alam mo ba si Kokoy, sorry eto, magiging honest ako sa inyo. Magiging honest ako sa inyo. Without napagtatago. Without hesitation to name names. Alam nyo ba, si Coco, hindi ko kilala yan. Honestly, nung nakikita-kita ko doon sa mga gathering sa mga dinner, tinatanong ko, sino ba yan? Hindi ko naman nakita ito nung panahon ni Pangulong Duterte tumatakbo. Kasi kilala ko kung sino talaga yung mga vlogger na OG, ika nga. Mga legit na mga galing, yung talagang hindi pa presidente si Duterte kung lumalaban na sa kampanya. Magkakakilala po kami. Kilala po namin ng isa't isa. At kilala namin kung sino yung for clout lang or sino yung
fame whore lang na vlogger. Alam namin kung sino yung tumalon lang sa Duterte para dumami ang supporter, dumami ang views. Kilala ho namin yan, mga OG na vlogger. Alam po namin yan, isa-isa't isa, mga kababayan. And, hindi naman sa pangmamaliit, but hindi ko nakikita si Coco doon. Hindi ko alam kung saan lupalop nang galing si Coco. Si Coco lang yung sumisigaw-sigaw kanina. Pero, he gained my respect when I was there kagabi. Sabi ko, tanginang mama to. Talagang nandun siya, nakadikit sa pulis. Kasi ang ginagawa ng pulis, umaabanti sila. Umaabanti sila ng umabante hanggang umabot namin sa EDSA hanggang masagasaan na kami. Pero may usapan, huwag kayong aabante. Hindi kami aabante rin. Kasi di ba yung mga makakaliwa talagang ginaganon-ganon nila yung pulis hanggang paluin na sila. Kasi yun ang gusto nila eh. Optics yun eh. Yung pinapalo-palo. Di ba? Yung mga ano nila, yung mga neophyte ng mga makakaliwa, yung mga NPA, neophyte, yun ang initiation eh. O paluin nyo yung pulis para paluin kayo. Tanggap na kayo. Tanong nyo kay Ka Eric, ganyan ang initiation nila. Sa kahapon, mapayapa. O, hindi kami lulusob, wag din kayong aabante. Yun ang usapan. Eh yung mga pulis, unti-unting umabante. Si Coco, hindi gumalaw. Tumayo, mag-isa na lang, kinakain na siya ng pulis. Nakaganon na sa kanya yung pulis, nakapaligid na. Siya lang yung taong hindi umaalis. At nakikipagsigawan siya. Oh, usapan natin, di kayo gagalaw. Hindi ako gagalaw dito. Uhulihin niyo ako. Sige, maninindigan ako dito. Alam mo, nagulat ako doon sa mama kasi... Hindi, totoo to Hindi ako nagbibiro dito. Napahanga ako, sabi ko, tanginan to. Ito may bayag. Ito matapang. Hindi lang puro vlog. Nagigets nyo ba? Hindi yung puro ngaw-ngaw lang sa social media. Di ba? Kahit nga ako mismo, nanliit ako eh. Kasi, hindi naman ako kasi party doon. Nag-observe lang ako. Gusto ko nga humarang eh. Kaya lang tuwing lumalapit akong ngumingiti yung mga pulis. Hindi ko alam, ano ba tingin nyo sa akin, clown? Tumingiti sila parang nakikilala nila. At parang sinasabi na, Banat Bay, magkakakampi tayo dito. Huwag ka nang ano dito. Parang ganun eh, kasi kilala ko nga, marami akong kilalang pulis doon kagabi. As in, alam ko at nakikiusap sila na pare-pareho tayo dito. Galit tayo sa mga magnanakaw. Pero wala kaming choice kasi nasa private kayo. Which is, I understand. Remember, ang rally dapat sa public space lang. 'Di ba? Hindi sa private. That's sa private ano. So wala tayong kalaban-laban dun. Yun nga ang kinatatakot ako. Bakit nawala si Kiko? Pero bilib na bilib ako sa mga taong naandun. Lalo na yung mga sumisigaw-sigaw na nandun na naninindigan. Ang dami nila. Iba nga hindi ko kilala eh. At bilib na bilib ako. Tapos nung pinapanood ko yung vlog ni Maharlika, tangina kasi sinin pa sa akin eh. Buisit. Sabi ko nga, and I have to call this person out. Not because yung tawag niya sa akin na buga. Wala akong problema doon. Putya, ang dami nang nagsasabi sa akin yan. Hindi pa siya sinisilang siguro. Hindi kasi nga, di ba, siyempre, may hawak ako Mocha Girls. Yan ang kagad. Siya ang sabi ko sa inyo, i-book nyo Mocha Girls eh. Pag na-i-book ninyo, at ako hindi, eto, hamon ko sa inyo, i-book nyo Mocha Girls, at pag ako ang nakipag-negotiate sa inyo, ako mismo magdi-delete ng account ko. Ako mismo. Hindi ako, at kahit sila, i-book nyo, ay, sisungitan lang kayo niyan. Yung mga yan, wag nyo lang sasabihin. Siyempre, ganun talaga. Pag sa showbiz ka, pakit ka, pakeme-keme ka sa stage, sa social media, pero sa personal, hindi nyo makukuha yan. Hindi nyo mabubuk yan. Mas mayaman pa sa inyo yan. Yun ang totoo eh. That's the truth. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako wala akong problema. Never ako nagka-problema sa sinasabihan ako ng buga. Wala akong problema dyan. Wala nga, hindi sa akin issue yan. Kaya sa akin, pwede ba ako na lang ang siraan ninyo? Huwag na yung mga nakikipaglaban sa rally. Ako na lang. Ako na, ino-offer ko na sa inyo, siraan nyo na lahat. Bakla bay, bayad bay, ano pa ba? Bugaw bay, lahat na. Pero sama nyo naman yung yummy bay, ha? Kasi talaga naman yummy ako. Dito to, ako na lang. Parang awa nyo na.
Bakit ko sinasabi ito? Kasi nga po, hati na nga yung mga grupong nananawagan ng anti-corruption. Mismong sa Duterte community, hati-hati pa. Kaya, to be honest, and to answer yung inyong tatanong sa akin, I don't think this revolution na sinasabi ninyo ay magtatagumpay. Because hindi tayo united against the call for Marcos resign. Tapos, ang mga sundalo at mga kapulisan na inaasahan ninyong bumaligtad, hindi mangyayari yan. Bakit? Takot ho sila gumalaw. Bakit? Walang tao eh. Wala naman, alam nila na pag sila nagkudita, nga. At ang mangyayari lang sa kanila ay nangyari kay Trillanes. Mawawalan pa sila ng pensyon. E pag nawalan ka ng pensyon, magiging Trillanes ka. Di ba? Mga away para, alam mo na. Yun ang totoo. Kaya nga mga kababayan, sinasabi ko na ho sa inyo, there is another option na kinainis ko dahil meron akong isang kakilala na instead na sana ay makatulong sa panawagan dito sa konsepto ng snap election, ay tila sinisiraan pa. Sino ho ito? Pasensya na. Disclaimer, I know this person, kakilala ko po ito, nakakausap ko to dati, but I have to call him out because sa tingin ko, he made a public mistake that has to be corrected publicly.